Welcome back to my YouTube channel again. This is Ralph731. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe, pakiclick na ba po ang subscribe button at ang notification bell and leave comment below. Baka may katanungan ka, suggestion ka, gagawa natin video kung wala pang video. So okay, our topic po today, usapang stator ng KLX 150. So dalawang uri yung KLX, yung 2009 hanggang 2012, mga half wave lang po yan. So nung lumabas na yung 150 SE, ito na po yung naka full wave ang stator, dahil LED yung mga ilaw niya. Halos lahat ng ilaw niya DC supply na, iba na rin yung regulator niya. So ito yung sample natin sa cellphone. Pakita ko muna, wala natin yung hawak. Ito yung stator ng ng KLX na 2023 to 2026. Ayan, so full wave siya. Ayan, so i-compare natin dito sa ito yung sa KLX na atin, yung mga naunang lumabas. Ito half wave lang po ito. Ayan, pansin niyo mas marami yung coil, yung winding siya kumpara nyo rito. Ayan, ito half wave, yung mga nakalagay dito half wave. Tapos kung mapapansin nyo yung cover ng 150 SE, iba na po yung cover, binagi cover dahil dito sa stator. So ilan ba yung tornilyo ng stator na yan? Bilangin natin, tatlo yata, tatlo yata, apat. Ito dati dalawa lang, ngayon so pagkakita nyo pagkakaiba. So pasensya na, wala tayong actual na stator ng SE, kaya dito na lang sa yan. So pwede din na may ikabit po rito kung gusto nyo full wave. Bibili nga lang kayo ng magneto cover ng ganito yung stator, bibili kayo nyan, tsaka yung mismo stator, tapos i-convert yung regulator yan para maging full wave. So ayan, ito sagot sa mga gusto mag full wave. Ayan, kailan ba tornilyo, hindi kasi makita Teka, hanapin ko na sa cellphone ko yung isang sample picture pa na may KLX tayo nagbukas ng 150 SE. Teka lang po saan ba yun? Yun, ito, teka. Ayan, nagbukas siya stator ng 150 SE. Ayan ibang iba, mas marami yung windings, paikot dyan, makikita nyo. Ayan, makikita nyo. So ito last time yung bumisita sa atin na 150 SE. Ayan, so ito yung magneto cover. Ayan po, makikita nyo iba. Pasensya na, ala tayo 150 SE dito motor yan. So iba yung magneto cover nya, para mas mas malaki yung umbok dito. Siguro mas malaki yung stator. Ayan po, pagkumparahin nyo, makikita nyo yan. Yan, so pwede naman pikapit dyan, same bolt position. Kung gusto nyo mag full wave, bibili kayo ng buo nyan. Pakita ko sa inyo yung stator. Teka lang, hanapin ko lang yung yung regulator. May video, teka. Teka lang po, hanapin ko. Ito yung video na ayun yung regulator. Medyo madilim kasi malaki yung regulator nya. Teka, hindi makita Ayun yung coil, dati pa rin yung coil, tsaka CDI. Ayun yung regulator Laki nung ginagamit mga pang full wave, yung mga tatak, yung mga Lihua ba yun, yung mga TTGR yan. So wala ako sample ng peak, kanya kalaki yung regulator yan. So yun lamang po sa mga gusto mag-convert ng full wave. Kaya lang ewan ko magkano aabutin. Ito kasi sa atin, yung mga 2000 ito, 2012 ito yung mga half wave. Tsaka mas marami wire ito. Yung wire nito 5. Yung sa full wave na stator, 4 lang yata. 4 lang kung ata yung wire na nakita ko ron. Check natin ulit para sigurado, mabash tayo. Ito yan, yung wire nung full wave 4 lang yung wire nya. Ayan sa stator yun. So itong standard 5, ito 4 lang. Sigurado malakas mag-charge to. Pero last time may naghahanap sa akin ng ganitong stator, kaaga nasira na sa KLX 150 SE nya. So parang mahina, para mataligan. Ito
2011 pa po ito. Original pa yung stator, tsaka yung regulator, hindi pa napapalitan. So ang sekreto lamang po dyan, tulad ng iba na mga problema sa masakit yung ulo, huwag nyo pong galawin yung wiring, huwag nyo pakialaman, stay original. Tapos yung ilaw, huwag kayo maglalagay ng LED kung ano yung standard nya. Wala namang problema o mag racing plate kayo, yan, wala namang siyang extra magiging load sa charging system. So yun lang. So hanggang dito na po ating video at maraming salamat po. At sa mga hindi pa po pala nakasubscribe sa ating YouTube channel, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell, and leave comment below. At pakilike po ating online shop na RR731 Moto Online Shop.